Tara, samahan niyo ulit akong gumawa ng merienda. Oops, by the way po, baka hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel at hindi pa po kayo nakakapollow, baka naman po. Nakatikim na ba kayo ng banana cheese ball? Kung hindi pa, tara, samahan niyo ako magluto at ituturo ko sa inyo kung paano. Ang una ko nga ginawa mga sis, naglaga muna ako ng saging na saba. Ang nilaga ko nga palang saba ay maribalang, pwede naman kayo gumamit ng hinog na saging or yung hilaw na saging na saba. Nung matapos kong alagaan yung saging na saba, hihintay ko muna siyang lumabig para mabalatan ko na siya at matanggalan ko na isa-isa. At kung naiinip naman kayo palamigin ng saging na saba, pwede nyo naman ilagay sa ref para lumamig agad. At nakadepende nga pala sa inyo kung gaano karami ang inyong lalagain na saging. At mga sis, ang ginamit ko nga palang pandurog dito ay niyadyad ko siya, pero kung wala naman kayong ganito, pwede naman kayong gumamit ng tinidor, kutsara, o kung ano pang mga pangturog. Fast forward nga mga sis, ganito na karami yung aking niyadyad. At pagkatapos nga natin niyadyarin, syempre lalagyan na natin siya ng mga pampalasa. At yung niyadyad ko nga palang saging na saba, sinet aside ko muna. At sa isang tasa nga mga sis, nilagay ko dito yung breadcrumbs. At ang ilalagay ko nga pala ditong Brandon cheese ay Edin cheese kasi mas malasa to. Uy, baka isipin nyo sponsor to, hindi po to sponsor ha. At ngayon nga mga sis, maglalagay na tayo ng mga pampalasa sa ating saging na saba. Maglalagay na nga tayo mga sis ng pampalasa sa ating saging na saba. Nilagyan ko nga pala to ng asukal. Nakadepende nga pala sa inyo kung gaano karami ilalagay yung asukal. At naglalagay din nga pala ako ng half of cup na harina. At dahil nga naglagay tayo ng asukal, syempre lalagyan natin to ng kaunting asin para mabalanse yung lasa ng ating saging na saba. Pagkatapos kang mailagay mga sis yung mga pampalasa, hinalo ko na to para ma-mix well together sila. At hindi ko na nga ako makatiis na hindi to kakamayin, kaya naman gumamit ako ng plastic gloves. At pag ganyan nga ang tsura niya, pwede na tayo maglagay sa gitna ng cheese at pwede na natin siyang bilugin. Paulit-ulit ko nga pala tong ginawa ng pabilog-bilog at nilalagyan ko lang siya ng mga slice ng mga cheese sa gitna. Grabe mga sis, sobrang dami kong nagawa. Lahat kami nakakain dito sa bahay. Kung mayroon naman kayo sa bahay nyo ng mozzarella cheese, pwede nyo naman gamitin, mas masarap. Ang banana cheese ball nga pala, pwede nga pala tong almusal or merienda, or pambaon na rin sa school. At ayan na nga pala lahat yung aking nagawa, sobrang dami, lahat kami nakakain talaga. Kaya ano pang inihintay nyo, magluto na rin kayo ng banana cheese ball. At pagkatapos ng pagilong-gilungin sa breadcrumbs, ito na't nagsisimula na ako magsalang sa ating kawali. Syempre, bago ako magsalang dito ng ating banana cheese ball, nagpainit muna ako ng mantika sa kawali. Fast forward nga mga sis, heto na lahat yung ating cheese ball na ating ginawa. At syempre, kapag madaming cheese, mas masarap. Oops, baka naman pa-share ng ating vlog. Thank you for watching!